Come and keep listening. Hello po, welcome po sa ating Payong Kapatid Corner dito sa ating Barkadahan Forever FM. Welcome po at tuloy po kayo. Okay, dumako na tayo sa ating Payong Kapatid Corner at sana naman po ay maibigan ninyo portion ng ating programa ngayong gabi. Narito na po ang liham mula po kay alias Ani sa ating Barkadahan Forever FM at gmail.com. Liham po ninyo na pwede po nating basahin dito sa ating programa. At maraming salamat po sa inyong suporta sa ating program. Very much appreciated po mga kapatid. Hindi nyo po alam kung gaano ka-importante ang inyong liham. At karangalan ko din po na sana'y ma-share ko sa inyo kung anong aking little thoughts regarding your concern. Okay, ito na po ang liham po galing kay alias Ani. Dear Ate, musta po? Thank you po sa pag-accept ng e-message ko sa iyo. Sana datnan ka ng liham ko na okay ang kalagayan mo. Naisip kita after akong makinig sa iyong gabay kapalaran portion sa iyong programa. Naisip ko po na baka pwede ko pong i-share sa iyo ang aking little thoughts about my anxiety problem. A little guidance lang po kung pwede po. At kung sabihan niyo ako kung tama po ba ang aking naisip na paraan para maibsan ang aming kahirapan sa buhay. Ikubli mo na lang po ako sa alias na Ani. Kakaya baka may makakilala sa akin. Pero gusto ko lang pong masabi sa ito, sana po matulungan ninyo ako sa aking worry sa buhay. Gusto ko po sana makapag-aral muli. Maaga po kasi ako nag-asawa. Nadala ng kapusukan. 16 years old pa lang po ako nang humiwalay ako sa aking pamilya. Sa galit ng tatay ko, talagang pinabayaan niya akong sumama sa boyfriend ko. Walang nagawa si nanay dahil pinagbabawalan siya na wag daw akong kukonsintihin. Masakit sa loob pero kailangan kong gawin. Sumama sa aking boyfriend. Nagsama kami ng boyfriend ko ng mister ko na ngayon pero hindi kami kasal. Nagtiis kami ng hirap. Mabuti at may mga taong tumulong sa amin. Maraming salamat ang nanay-nanayan niya ang nagturo sa akin na magtinda-tinda. Nagbebenta ako ng okoy, minsan lumpiang toge at kung anong mailalako ko para madagdagan ng kita ang aking pamilya. Alam nyo, minsan nahihiya akong nakikita ako ng mga aking mga classmates noon. Pero kinakapalan ko na lang ang mukha ko kasi grade 1 na ang anak namin. Mabuti na lang at wala pang kasunod. Walang-wala akong may pagmalaki sa kanila pero hindi ako nawawalan ng pag-asa na aasenso kami balang araw. Naisip ko na total medyo hindi na alagain ng anak ko, baka pwede pa akong makapagpatuloy ng aking pag-aaral. Kaso, hindi naman permanente ang trabaho ng asawa ko. Kung may magpapagawa sa kanya ng motor, doon lang po kami makikita. Hindi rin naman siya kasi nakatapos ng pag-aaral niya dahil sinalunan niya ang responsibilidad niya sa amin ng anak ko. Sayang, electronic engineering sana siya kung matapos siya. Hanggang second year lang ang inabot niya at napakahirap po ng buhay ngayon na napakamahal ng bilihin. Mali po bang mangarap na makabalik school na ako at nang may marating naman ang buhay namin? At guminhawa po ang buhay namin para sa anak namin na kailangan pagtuunan na rin namin ng pansin dahil siya'y mabilis nang lumaki. Sana nga po matulungan niyo po ako na makahanap ng sponsor na matutustusan po ang aking pag-aaral. Maraming salamat po at lubos na gumagalang, alias Ani. Ang sarap naman ng letter mo, alias Ani. Thank you so much sa tiwala. Kamusta ka na? Thank you sa pag-send mo ng e-message sa akin. I'm glad na alala mo ang email ko, barkadahanforeverfm@gmail.com. Always, alam mo naman nandito lang ang ate. Maganda yung balak mo, kaya ituloy mo. Mag-usap kayong mag-asawa kung paano nyo mapapaganda ang kalagayan nyo. And
Kung kaya pa ninyong magtapos ng college ay di mas mainam. Pero kung hindi naman, pwede naman sa mga proyekto ng gobyerno. Alam nyo naman, meron na tayong gobyerno na nakakatulong sa mga estudyanteng katulad mo na nag-out of school youth dahil sa circumstances, di ba? Kaya mainam na lapitan mo ang mga local na LGUs ninyo dyan sa lugar ninyo at humingi ka sa kanila ng tulong. Pwede ka nilang ilapit sa TESDA, mag-vocational course ka, or mainam na depende yan sa kung anong kaya mong gawin, di ba? Mainam yan pag magpanggabing classes ka para mag-ano ka dun sa academic, pero nasa iyo lahat ang desisyon sa inyong mag-asawa. Okay? Kung kakayanin ninyo. Alright? Kakayanin ba ng powers nyo? Well, which is nasa iyo yan. Diba? Kaya dadagdagan mo ng sipag at tiyaga at pagdarasal din. O diba? Tawag nga nila doon nung araw sunog kilay nga kung tawagin. At saka pwede din ito kung mainam doon panggabing classes kayo mag-attend para makapaghanap buhay kayo sa umaga at mag-aral kayo habang nagpapahinga and then papasok kayo sa gabi. Yun ang sinasabi nga natin. Sipag at tiyaga and panalangin kasi mananalangin tayo para dagdagan ng ating energy, di ba? At tandaan mo, ang lahat na nagtsatsaga ay pinagpapala, okay? At magpapakabait pa kayo, syempre, dahil kung magpapakabait kayo, mararating ninyo ang hangad ninyong success sa buhay. Ipagdasal mo na rin, nabiyayaan ka pa ng may kapal ng mga taong maggustong tumulong at tutulong sa inyo na may magagandang puso, malaking puso at ang kanilang hangad naman ay matupad ang pangarap ng isang katulad ninyo na nangangarap din dahil minsan nangarap din sila at natupad nila at ngayon may success na sila ay sinishare naman nila yon. Sana makatagpo kayo ng mga ganon. Marami sa atin na malaki ang puso at handang tumulong sa mga taong gustong tulungan ang kanilang sarili. God bless you kapatid. Good luck sa iyo at naway matuloy ang iyong magandang pangarap. Naway gabayan ka rin ng mahal nating Holy Spirit ng mahal na Ama. Basta wag ka lang makakalimot ha. Magdasal at manalangin, humingi ng tawad sa mga nagawang kasalanan. Kakayanin mo yan ang lahat pang darating na pagsubok mo sa buhay. Again, mag-iingat ka palagi. May God bless you today and always. With love, Ate. Napag-isip-isip mo ba ang buhay mo? Bakit ka inilagay sa mundong ito? Kung saan ka nang galing, kung saan ang patutunguhan, may dahilan bakit hindi mo ito alam. Ano kaya ang iyong gagawin? Pagpapatuloy mo ba ang iyong mga gawain? Kung magbabago ka ay simulan mo na ngayon. Tutulungan ka ng lumapit sa Kanya, ibigay buong sariling puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa
kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay mo. Buhay natin ay pansamantala, isang saglit ika'y buhay tapos wala ka na. Kaya't ngayon ang panahon, hanapin ang katotohanan. Diyos lamang ang may buhay na walang hanggan. Lumapit sa Kanya, ibigay buong sariling puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin, sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay mo. Huwag nang magduda pa, ngayon ay gawin mo na. Lumapit sa Kanya, ibigay buong sariling puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin, sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay mo. Narinig natin si Sis Donna ang lumapit sa Kanya. Ang